So this afternoon, ito po ang ating pong talakayin. Fast and pray and be filled with God's confidence or with God confidence. Bakit po napaka-importante ito? Tingnan natin. Sino sa inyong gusto na itong taon na ito ay maging mabunga para sa inyong buhay? Pakitaas ang kamay, wag ko kayo maya. Good. Now, tanong ko, anong klaseng bunga ba ang hinahanap ninyo? Diba? Maraming tao, they want to be fruitful for this year, but they are not even conscious or they are not even definite of what kind of fruitfulness they want to have. Kung ang fruitfulness na hanap natin is to be prosperous in terms of material things, kawawa naman tayo kasi it will not last. Sa totoo lang, lagi nating hinahangad yon. Kaya itong tatandaan natin, God desires us to be part of His great harvest this year. But what kind of harvest? Ito po yung sabi ng Bible. Do you not say there are yet 4 months and that come harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look on the fields that they are white for harvest. Alam nyo, yung salitang ito ay something na hindi po exciting sa maraming tao if their hearts are not one with God. And remember this, if we seek His kingdom first and His righteousness, here is the promise. All that we need will be provided us for this year. Tama? Sabi ng Bible, balikan natin seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. There's nothing to worry about for this year. May marahil sa atin, iba nagwo-worry na sa taon ng 2015. At ang iba sa atin, ang isip nila, they will have a great harvest sa bagay lang na panlupa. Wag ho. Alam niyo kung bakit? Ito kasi yung aming pong retreat, this is a retreat for companies. Nagkaroon po ng isang company na nag-retreat po sila. It's about their business. So during that time, marinig ko po, may mga rally po like, yayaman ako ngayong taon na ito. Yayaman ako. Sabi niya, at mayaman na ako. Ganun yung mga sigawan, And ako po yung magsasalita. So, nakikinig lang ako. Sabi ko, wow, tindi ng mga sigawan dito. Kasi tungkol to sa mga sales, sa network. Yan. Parang sabi niya, yayaman kami. Parang, lahat sila excited, Yayaman Alam niyo po, isang malungkot na katotohanan. Hindi po ako natuwa sa pangyayari, pero isang malungkot na katotohanan. Kagabi, pag uwi ko pa lang, itinawag na kagad sa akin. Isa sa kanila, namatay. At the age of 25. Na heart attack. Iniisip-isip ko, if that is the kind of harvest we're looking for this year, yayaman ka, tapos patay ka kaagad, paano na yun? Ang pinakamasama pa, yung tanong ko in one of my talks, doon sa last talk ko, ang tanong ko, paano kung haharap ka na sa Diyos ngayong gabi? Alam niyo yun? Hello? Kaya pag sabi ko, Panginoon Diyos, bakit naman ganoon? Talagang may humarap agad. Hindi, ito tanong ko sa ating lahat. Friends, wag nating muna. Yung 2015, great. That's a great year. God has given us a new year. And amazing with the new year, ito po, God is giving you an opportunity, a new opportunity to be better. Tama? Hello? Ngayon, ito pong napakaganda. Sabi ng Diyos, tingnan ninyo, the harvest, there's nothing wrong about the harvest. Kayo po ba, meron po ba kayong sense of frustration na bakit hindi man lang ako nagamit ng Diyos to share a gospel to somebody or to lead someone to the Lord? Yung iba sa atin, hindi natin napapansin, pero there is some form of hunger deep within our spirit. Christian ba ako? Bakit hindi ako nakakadala ng kaluluwa sa Diyos? Yung iba naman, walang concern kasi they themselves are lost. Nasasitan? Yung iba sa atin, John, tanong, kailan kaya ako magiging maayos? How can I experience the reality of God? Yung bang, katulad ng mga discussions namin last year that the Lord's presence was with Joseph. How can I experience that? That even my master or the people around me would recognize that the Lord is with me. Di ba? Siguro, to some of us, hindi natin naisip, pero yung iba sa atin nagtatanong na, gusto ko rin maranasan yan. Gusto ko yung maintindihan. And is the Lord telling us, there is nothing wrong about the harvest. They are ready. It is plentiful. Kaya sabi ng Bible, look at this. And He was saying to them, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Pakigising mo katabi mo. The laborers, sabi mo sa kanya, are few. Sabi mo sa kanyang tenga. Nasasabi ka,
Therefore, look at the words, beseech the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Alam niyo, kinuha ni John Knox yan in Scotland during his time. At ang namumuno ng time na yon, si Queen Mary, as in, the Queen of Scots, pumapatay ng Christian. Alam niyo, sabi ni Queen Mary, isa lang bagay na kinakatakutan ko. Hindi armies, yung prayer ni John Knox. Bakit? Anong prayer ni John Knox? Nako, ganito niya kinuha yung prayer. Lord, give me Scotland or else I die. Ibang klaseng mag-pray. Siya ho ang naging founder ng Presbyterian Church. Sabi niya, bigay mo sa akin ang Scotland. Kung hindi, patayin mo na lang ako. Alam niyo, hindi ko maintindihan yung una, yung panalangin na sabi ko, God, ganun ba katindi yun? Sabi niya, doon ko lang naintindihan. Pag naintindihan mo yung totoong kaligtasan ng Diyos, maintindihan mo yung sabi ni Paul, Lord, di bali na ako na lang masumpa, wag na lang yung mga kababayan ko. Alam niyo kung bakit? Ang dami nating kababayan, ligaw sa buhay, kawawa. Pagod na pagod. Pagsimula pa lang ng taon, bagsak ng isip. Pagsipan ninyo. Kami isip niya, magpaputok tayo, sunog ang bahay. Hindi nakakatuwa yun, ha? Isipin niyo, libo-libong pamilya, wala kang bahay, saan ka magsisimula? Pag-isipan niyo mabuti. Ngayon, kung ganito kaagad ang pananaw mo, naku, tapos ka kaagad. But thanks be to God, there is hope. And that hope is given to us. So you and I, if you understand the heart of these people, and you understand the heart of God, kakahiya pag hindi natin ipinasa sa kanila yung pag-asa. And God is telling us, you pray. Kaya ho sabi ni John Knox, give me Scotland or else I die. Alam niyo si John Hyde, ganun din. Sabi niya, Lord, tulungan mong maabot ko mga Indians na ito. Kung hindi, kunin mo na lang ako. Na-amaze ako sa mga panalangin. Kaya sa Pilipinas, ilan nag-pray ng ganyan? Lord, give me Philippines or else He dies. Hindi kayong ako mamatay, ako na lang. Hindi ganun eh. Yung katabi ko, ito mukhang patay na. Hindi, tulog lang yan. Ang aga-aga mong matulog ka. Kakatuwa ka, New Year na New Year eh. Pero itong challenge sa ating lahat. Now, friends, God wants us to be part of this harvest. And you know what? Just imagine yourself, if I am God, and I hired you and I took you to be part of my harvest, do you think I will not take care of you if I am a good master? Pag-isipan ninyo. Naintindihan ho natin? Ngayon, ito po. Tingnan ho natin. Kaya, ang ganda ho ng message last week, Pastor Ricky reminded us that we are to salute to our commanding officer, meaning we are to give respect, we are to fully submit, tama? At alam niyo po ba, this year, ang pag-asa ng maraming tao, wag niyo muna itong palabas. Hindi ko pa papakita eh. Excited naman itong ating screen. Huy! Huy! Hindi, alam niyo, ganyan lang yan, nag-technical difficulties. Now, balik tayo. Alam niyo kung bakit? Ang tao, ang kanilang pag-asa, tatandaan niyo to ha, kung marami kayong pagsubok ng 2014, alam niyo may maganda akong balita sa inyo. Alam niyo kung bakit? Mas marami kayong pagsubok sa 2015. Paano naman naging magandang balita yan? Relax ka lang, hindi pa ako tapos. Lahat ng tao dadaan sa pagsubok. Wala ho yung exemption. Ngayon, ang ibang tao, ang kanilang pag-asa ng tagumpay sa 2015, puro sa mga walang batayan, walang matibay na pundasyon. Yung iba, dinadaan sa polka dots. Kailangan magsuot tayo ng polka dots para marami Kaya katalo barya-barya lang yan. Dapat rectangular para bills. Tama? O gusto mo blanco, cheque. Yung ganun ba? Yung iba naman, dinadaan sa mga bilog na prutas. Anong bilog na prutas? Ano ka ba? May maganda yan, pero bakit naman kailangan ka magtyaga? Ang ganda-ganda ng saging, pahaba. Naku, ano ibig sabihin? Alam niyo, ibang tao dinadaan sa paswerte-swerte, magpapaputok para mag-alisan ng demonyo. Sa labas ka nagpaputok, pasukan sa bahay yung demonyo. Kawawa eh. Nakuha ninyo, kaya ang gulo-gulo ng 2015, kasi nga, ang pag-asa mo, doon sa mga panlabas na gawain, hindi yan.
Ang pag-asa natin is to salute our commanding officer. How? Listen to this. Sabi niya, tinan niyo, Matthew 7, ha? Sabi niya, and the rain fell. Look at the words. And the floods came, and the winds blew in the storm against that house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Paano mafa-found sa rock yan? Itong una, therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who builds his house on the rock. Is Jesus Christ your commanding officer? Sabi niya, then don't just listen to Him. Act on what He said. Master what He is instructing us to do. And one of His instruction, pray, beseech the Lord of the harvest that He may send forth laborers. Nagkakaintindihan ho tayo. Kaya marami tayo. Sabi ng Bible, para ikaw'y maging matibay, you listen, hear His words, and act on them. Meaning, you really submit to the Lordship of Jesus Christ. Kasi nakikinig ka kaya sinasabi. Now, look at the words. And the rain fell. Sa ibang translation, when the rain fell, it will surely come. Kaya hindi ka exempted. Bata, matanda, may problemang pinagdadaanan. Tama, mali? Naintindihan po? Pero, ang tibay kapag nasa kay Kristo tayo nakatangan. Kawawa yung mga taong hindi. Everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who builds his house on the sand. And look at the words. The rain fell, the floods came, and the winds blew and slammed against that house, and it fell, and a great was its fall. Bagsak. Gusto mong matibay na taon? Follow Jesus. Gusto mo matibay na taon? Listen to His instruction. He wants you to be part of His harvest. Gusto mo matibay na taon? Sama ka sa Kanya. Alam niyo kung meron akong pagpapasalamat sa Diyos, lahat tayo may problema. Noong December 25, bumiyahe kaming pamilya kasama yung kaibigan ko. Doon po sa airport, okay naman lahat. May ticket kami, ha? Pagdating doon, sabi, isipin nyo, yung isang anak ko nandun sa kabilang bahagi ng grupo ng kaibigan ko, nakabook sila isang bahagi. Kami naman, isang bahagi. Di siyempre, ang saya-saya na magbabiyahe kayong pamilya. Tama ba? Di sabi ng ganun ng walang booking, reservation, ang grupo na ito. Di yung isang anak ko, baka sakali ba iwan? Siya pa naman yung pinaka-excited sa lahat sa biyahe. Pupunta lang naman kami, Marikina to Cubao. Hindi, joke lang. Wala naman aeroplano Marikina to Cubao. Hindi ko sasabihin sa kami pumunta. Kaya lang, ito yung sabi ko di excited pa naman siya. Tapos siya yung tanggal. Walang booking reservation. Isang grupo yan. 6 sila. Kaming 5, okay. Sabi ko kaagad sa asawa ko, pray ka. Nandun sila sa malayo Pray ka. Pray kami. Tapos silently, nagpe-pray ako, Lord, may booking na ito. Kayo na po magbukas. So, nabuksan. Ang ganda. Nung pauwi na kami, wala na naman. Isipin niyo, nakarating na kami sa lugar dito, hindi na siya makakauwi. Pabalik. Wala na naman booking reference. Naku, wala naman. May booking reference, walang booking reservation. Nakakatuwa ang Diyos. Pray na naman. Alam mo, tas nagbukas ulit. Nagbukas. Nakauwi kami sabay-sabay. What I'm trying to say is this. Kung wala yung instruction ng Diyos, wala yung Bible, anong gagawin mo? Ano ba? Nakakabook na kami lahat. Hindi kami pwedeng mauwi yun isa sa amin. Ang laki ng binayaran namin sobra na kayo. Diba? I-demand ako kayo. Ganun. Pag wala yung instruction, bagsak ka kagad Away ang abot mo. Baka umuwi kang may black eye. Tama? Iba sa atin ganun Kaya hindi kasi nakikita ang paraan ng Diyos, iba. May problema ka, listen to God's instruction. Then you will have a great victory. Amen? Now, listen to this. Now, paano may papakita yan? Kaya ito it is on trusting our commanding officer. Who is our commanding officer? Jesus. Kaya siyang may hawak. Wala kang dapat problemahin. Bakit? Tingnan niyo. Paano nating papakita yan? Let's go to the scripture. Yan, introduction lang yan. Ito na ating usapin. Let's go to 2 Chronicles. Si 2 Chronicles, ito may kwento po ni Jehoshaphat. He was the king of Judah. Para maintindihan ninyo, at that time, Israel, and nahati sa dalawa. Remember, during the days of Rehoboam, nahati sa dalawa. Yung northern kingdom, Israel, at yung southern kingdom, Judah.
Naintindihan po natin. So mas maliit itong Judah. Now, itong problema. Now it came about after this that the sons of Moab and the sons of Ammon, together with the sons of the Meunites, came to make war against Jehoshaphat. Ang liit-liit na bansa, nagtipon-tipon ito. The Moabites, the Ammonites, the Meunites, and the other parasites. So nagsama-sama sila. Wala yun doon sa Bible. Joke lang. Okay? Nagsama-sama sila against Judah. Ngayon, ang amazing dito, pansin niyo yung word, after this, that the sons of Moab, ano yung after this? May nangyari. Tama? Itong si Jehoshaphat, maraming mga hari before him na hindi maayos na hari. Pero itong si Jehoshaphat, maayos na hari. Tingnan ninyo ha, sa 19, sa previous chapter. Sabi, Jehoshaphat dwelt at Jerusalem and he went out again among the people from Beersheba to the mountains of Ephraim. Look at how he acts. And brought them back to the Lord God of their fathers. Anong klaseng hari ito? Ang bait. Pinili niya, tinalay niya yung buong bayan niya as a king to the Lord. At hindi lang yun. Dito sa verse 5, he appointed judges in the land, all the fortified city of the Judah, city by city. He said to the judges, consider what you are doing, for you do not judge for man, but for the Lord. He reminded the judges. Kanya, sa atin nga, daming mga judges. Sabi nga nila, hindi ko nila lahat. Marami sa kanila matuwid, pero marami sa kanila, basta ganoon. Tama? Sabi ko, eto, pinalalahanan niya, remember when you do your job, you're doing this for the Lord. Kakatuwang hari. Tapos ito pa sabi niya, now then, the fear of the Lord be upon you, be very careful what you do, for the Lord our God will have no part in unrighteousness or partiality or the taking of the bride. Can you imagine a king preaching to the judges? Matuwid na hari ito. Tama ba? Ang problema, at hindi lang yung ginawa niya. Pag binasa niyo pa hanggang verse 11, ma-amaze kayo. There was a revival. There was a revival. Nagkaroon ng revival para i-build ulit yung temple. Kasi sobrang nagbigay siya ng mga assignments. Kung kayo susunod sa Diyos, ayos na ba buhay? Ito problema. Pagkasunod, after such revival, after such spiritual breakthrough, biglang may gera. Grabe, no? Biglang nandyan yung Ammonites, andyan na yung Moabites, at may kasama pang Meunites. Pag-isipan nyo, wah, laking kalaban to ah. Kung kayo si Jehoshaphat, anong gagawin ninyo? Pero labo naman ninyo, Lord eh. Faithful ako sa tigera, ano ba yan? Tama? Kaya relax kayo. Hindi ko mo naging Christian kayo, wala na kayong problema. Relax kayo, mas marami. Pero amazing naman ang chances. Kasi ganito yan. The more problems you have, the more opportunity you will see victory. Hello? Parang sabi, ha? May ulitin ko. How will you understand victory if you have no challenges, no fights? Walang totoong victory, walang laban. Kasi sabi nga ng mga nagbubuhat, no pain, no gain. Tama? Kaya, kapag marami kang pagsubok, mas marami kang pagkakataong matagumpay. Kaya nga bago pumasok sa promised land, may higante, may wall. Kasi yung promised land maganda. Isipin nyo, saan kayo nakakita ng ubas, 2 tao nagbubuhat, isang bugkos ng ubas. Dito, isang bugkos ng ubas, kinakain na. Yun, 2 tao. Kaya sabi ng Diyos, gusto niyo yung ganyang promised land, pero huwag kayong kalala. Meron na kayong pagsubok na kaunti. Kaunti lang. Wall of Jericho, higante. Diba? The more problems, the better the chances of gaining more victory. Amen? Okay, tuloy tayo. Now, look at this. So, balik tayo ha. Lagpasan na natin yan. Punta tayo doon ulit sa 20. Then some came reported. Dinagdagan pa. Sabi kay Jehoshaphat, a great multitude, naku po, hindi lang basta tumandirigma, multitude is coming against you from beyond the sea, out of Aram, and behold, they are in Hazazon Tamar. That is in En-Gedi. Alam niyo ba, during that time, yung En-Gedi, boundaries na yun ng Judah. Nakapasok na yung kalaban. At hindi konti. Multitude. Dami. Kung kayo yun, kayo yung hari, anong gagawin ninyo? Ha? Andyan na, nakapasok na. Paano pa? Buti sana kung may mga aeroplano. Atakin! Di ba? O kaya, tawagin si Voltes 5, laser sword. Walang ganon eh. Wala. Anong
Wala kang kalaban-laban, nakapasok na sila. Nakuha niyo ibig sabihin? Kaya kung kayo anong gagawin nyo? Nakapasok na mga 35 miles na lamang or 55 kilometers na lamang sa Jerusalem. Ang lapit na. Konti na lang, tapos na. Kung kayo yon, anong gagawin niyo? Yung problema nyo, nandyan na. Kunyari tumawag, Tay, andyan na yung maniningil ng mga utang natin. Nasa pinto. Hindi ka na makapagsabi. Sabi mo, wala ako. Nandyan nakaapo sa loob eh. Nagkakapi na. May maninigil ang utang mo, nagkakapi na sa loob. Hindi ka na makaka-atras. Naku niya yung sabihin, ito na laking problema. Sabi ko, paano gagawin? Itong amazing kay Jehoshaphat. Kapag nagka-problema ka, kapag mayroong biglang dating na problema, anong gagawin mo? Maniwala kayo. Maraming tao, gagawa ng paraan, tumakas, tumakbo. Ito huwag niyo kakalimutan to. Never run away from your problems. Always face your problems head on, even if your problem is your face. Hindi, totoo lang. Huwag mong takbuhan mo ba naman yung mukha mo? Hindi mo ubre. Harapin mo. Naintindihan na natin? Hindi, bakit mo sinasabi to? Hanapin mo paano. Not with your own strength. Not with your own ways. Kasi ang tendency ng tao, manisi. Sino ba naman nagpapasok dyan? Sino ba? Sisisihan na yan. Walang ganunan. You know what Jehoshaphat did? Itong amazing. Itong ang ginawa ni Jehoshaphat sa chapter 3. Ito lalagpasan ko lang po. Mamaya, babalikan ko ito. Kasi, ayan, sorry. Hay. Ayan. Jehoshaphat was afraid. Sinong hindi matatakot? His attention, and turned his attention to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. Ano ginawa niya? Sabi niya, fasting tayo. Natakot? Oo, praise God. Kapareho lang natin siya. Natatakot din. Friends, let me just tell you this. Tayo, hindi natin obvious yung problema natin. Pero alam nyo bang laki ng problema natin? Meron tayong spiritual warfare na nangyayari. Na hindi man natin nakikita, may nagaganap na warfare. Isipin nyo, kawawa ang mga anak natin. Kasi sabi ng Bible sa Ephesians 16 ninyo sabi niya, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Look at the words. May kalaban tayo. Alam niyo ba na bawat gawin natin, may preaching na nagtuturo sa atin to go against God? Kahapon lang, nagkantahan sila Alam niyo kung anong kanta? Bakit ngayon ka lang? Anong ibig mo sabihin? Kanta ng may asawa, bakit may dumating na bago? Bakit ngayon ka lang? Tapos ikaw ang nagbukas ng puso ko, gusto kong batukan. Ano ka ba? Dati nang bukas yung puso mo, kaya ka nag-asawa eh. Ngayon nagsara dahil nagbukas sa iba. Loko ka talaga. Nakayang sabihin? Ito pa. Pare, mahal mo daw ako. Ano ba namang mga kanta yan? Nagsasuggest na sila ng mga salita, ng mga kilos na laban sa Diyos. Nagkakininan tayo. Kaya nagulat po ako. Kaya sa balita, noong 2014, 6.2 million youth engaged in premarital sex. Can you imagine? Bakit? Kasi pag tumibok ang puso, yan ang mga kanta. Walang magagawa. Kalukuhan eh. Hindi totoong pagmamahal yan. Ang totoong pagmamahal, nag-iintay. Naintindihan, iintayin mong madala sa altar. Hindi ko makalimutan asawa ko. Nung kinasal kami, umiiyak ako. Ba't ako umiiyak? Sabi nga, ba't ka umiiyak? Napikot ka ba? Sabi ko, hindi mo naintindihan. Ilang beses akong nag-isip na yan ay dungisan. Pero pagdating sa altar na siya ay walang dungis ni kulubot, wala. Kaya pagdating sa altar, paghating mo sa Diyos, sabi ko, Lord, salamat po na hindi ko po siya nagalaw. Presented siya pure. Naintindihan yung sabihin? Kasi ang preaching ng mundo ngayon, pumunta kayo sa television, pumunta kayo sa lahat. Pag sabi, I love you, nakanguso na kaagad. Ano pa naman yan? Wala ka pang ang trabaho eh. Nguso-nguso ka na dyan? Kaya hindi natin alam, sinisira sila. Ngayon magsisisi sila, bakit maraming mahihirap? Ba't maraming problema sa mundo?
kadalasan ng problema natin, kagagawan natin. Because we are not following the Lord and yet we blame God. Kaya marami, alam niyo, magugulat kayo. Sabi nga ni Pastor Ricky kanina umaga, nagulat ako, may website. Parang ini-encourage yung adultery. Sabi niya, life is short, so let's have an affair. Ano sabi ganoon, maikli lang ang buhay, kaya mga liwa. Yun ang slogan. Type nyo. Sabi ko, ganito ng ating panahon. Alam niyo po ba, ang HIV sa buong mundo, pababa na. Sa Pilipinas, pataas. At ang may tama ng HIV, edad na 15 hanggang 34. At dahil sa mga katulad ng kantang, pare, at mahal mo daw ako, ang sabi doon, 4 out of 10 ay male-to-male sex. 4 out of 10. Bakit? Kaya yung mga bata, alam niyo solusyon ng mundo? Safe sex. Alam niyo yung safest sex? Eto. Sing-sing. Intayin mo. Ito ang safest. Naintindihan mo natin? Hindi ko ano-anong bagay. Kaya nga ho, ang tawag sa atin, Diyos, you want to save this country? Be part of the harvest. Pray. Beseech the Lord. Kaya, kasi tinan nyo to, amazing eh. Kasi sabi ni Paul, tinan nyo, with all prayer and petition, pray at all times in the Spirit. Meaning always walk in the Spirit and pray. And sabi niya, and with this in view, be on the alert, with all perseverance, be on the alert, and petition for all the saints. Kaya nga we encourage everybody in the D group to pray for one another because this is a fight. We cannot fight alone. This is a fight of the whole body of Jesus Christ. Nagkakaintindihan po tayo? Hindi niyo namamansin, ang babait ng anak niyo, ang bait, ang babata, ang babait, ang gagalang, nagmamano. Pagtalikod mo, tanungin mo kung anong nangyayari. Hindi niyo alam. Nagte-text. At sabi nga nila, lahat ng premarital sa karamihan sa kanila, text lang ang usapan. Kita-kita. Kita-kits. Sana you. Here na me. Kaya kung hindi mo lalabanan sa panalangin, walang magbabantay. Ako, sa totoo lang, minsan, kahit anak ko, nagkaka-struggle din. Pero hindi ko mapatulan na meron kang krasan. Hindi niya masisisi, magagandang anak ko. Saan pa magmamana, kundi sa nanay nila, di ba? Kaya ito, pray ako, mabait ang Diyos. Sabi nga ng isang anak kong babae, sabi niya, alam mo, Papa, last year, may crush ako. Pero sinuko ko kay Jesus. Thank you, Lord. Thank you, kasi kung hindi, crush ka. Sisirain ka ng mga yan. Naintindihan niyo ibig sabihin? Hindi nyo kaya kasi akala nyo, simple, minsan pa naman yung mga bata, akala mo ang babait niya, pero pag nakakita ng crush, ay! Kung ano-anong kilos ang ginagawa eh. Biglang nagsisigaw, ang tahimik, biglang nagsisigaw. Alam ko. Dinaanan ko yan eh. Sigaw sila ng sigaw pag dumadaan ako, hindi ko maintindihan. Joke lang, joke. Kasi masyado ng seryoso, pero masakit sa dibdib ah. Kaya alam nyo, hindi nyo akala natin, pag sinigawan natin, pinagalitan natin, nilecturean natin, tanda mo, sabi ni Lord, hindi mo kaya. Pray with all prayers. Kasi it is the unseen kingdom. The battle in the unseen kingdom. Kaya nga, babantayan mo sa panalangin. Amen po. Hindi mo kayang bantayan anak mo 24/7. Alam nga naman, chikin mo lagi yung kanyang cellphone. Tingnan ko yung cellphone mo. Bago mo chikin yan, burado na. Ang gagaling yan. At hindi lang yon, may password bago mo buksan. At anak, anong password nito? Bubuksan niya ngayon, lalagyan ng password. Pag ikot niya ganyan, deleted na lahat. Ang gagaling yan. Tanong niya mga anak niyo, katabi niyo naman eh. Biglang pinag-away pa eh, no? Hindi. Pero what I'm trying to tell you is this. Friends, there is a battle. I'm not taking this lightly. Sa totoo lang, kawawa po. Even Christians are not spared. Ang dami ho, na binobombard ng atheism, binobombard ng kung ano, hindi nila kayang labanan. Kaya, lelecturan mo ng lelecturan? Hindi. Labanan mo sa panalangin.
Naintindihan? Kaya tama siya, wag pass ka. Tapos ito sabi niya, pray on my behalf that utterance may be given to me in the opening of my mouth. Tanong nyo, madali ba mag-share ng gospel? Hello? That is why we need to pray. That we can gain the confidence. Kasi sa Acts chapter 4, they could not preach because they were being threatened of persecution. Ano ginawa nila? They prayed in unison and they got boldness as they were filled by the Spirit. Then they spoke with boldness about the kingdom of God. Yan ang susi. Hindi mo kaya yan. No amount of training will ever help you to be confident in sharing the gospel. It is by the Spirit of God. Naintindihan po natin? Kaya marami sa atin talunan ng buhay Sa totoo lang. Hindi sa atin talunan. Kasi why? We don't pray. We don't bring the matter to God. Talagang let's fight to the Lord. Ako, ang dami ko rin struggle. Just to be honest with you. Kung sa awa lang ng Diyos, kung struggle, laban. Mainitin ang ulo ko, sobra. Pero sa awa ng Diyos, as God has taught me to pray by the grace of God, it took a long time. Pero naapektuhan ako, kaya nung nandun kami, ako, Lord, thank you Kung hindi dahil sa D-group, na accountable ako, kung hindi dahil sa pag-aalala ng Diyos sa mga pastor na binigay sa akin, tulad ni Pastor Peter, hindi ako matututo with their modeling. Hindi ko maintindihan to. Noon, pag nakita niyo ako nagdadrive at may sumalubong, hinahampas kahit side mirror. Sa pangalan ng Panginoon. Ganun pa Christian pastor, preacher. Ikaw mag-i-excuse pa, mamamatay ka sa ginagawa mo. Kaya ngayon, sabi ng Diyos, hindi mo kailangan gawin yun. Tiwala ka sa akin, pag-pray mo sila at mahalin mo sila. Pero gaano katagal yun? Ilang taon yun? Kung di nang nagturo ang Diyos na pray at all times. Alam niyo yung greatest battle that we're always experiencing in life? The battle of meeting our appointment with God every morning. Pag hindi mo na panalunan yun, lahat ng battle na susunod, ang hirap na. Tama, mali. Madali bang magkaroon ng battle? Sa umaga pa lang, pagising mo, magpe-pray ka. Madali? Hindi. Yung pagising mo, mag-a-alarm ka para mag-pray. Lord, 5 minutes, please. Tulog ulit. 2 minutes. Tapos nagising ko ulit, Lord, wala na akong time. See you later. Kaya ang prayer na lang natin sa food. Pati sa food, nakakalimutan na rin. Yung doon ka na lang magpe-pray, magpapasalamat, Lord, thanks sa food. Ngayon, hindi na. Lord, gutom na ako, grabe. Kaya ang laki ng laban. Kaya tabi nga ni Daniel, tingnan niyo si Daniel, nagpe-fasting do not be afraid, Daniel, for from the very first day that you set your heart on understanding this and on humbling yourself before your God, your words were heard. And I have come in response to your words. Kailan sinagot ng Diyos yung prayer niya? On the very first day he prayed, pero hindi niya natanggap agad. Bakit? But the prince of the kingdom of Persia was withstanding me for 21 days. Ang labanan sa langit. And then behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left there with the king of Persia. Kaya yung prayer, hindi binibitawan yan. May labanan na hindi natin naintindihan. Bimo 21 days bago niya natanggap yung answer. Bakit? Nagpadala pa ng reinforcement ang Diyos. Si Michael at naglaban. Ewan ko ano itsura ng labanan. Hindi ko alam. Okay? Kung gaano ka high-tech or hindi ko alam. But one thing I know, there was a warfare. Nagkakaintindihan tayo. Nagtataka ba kayo, sinishare niyo yung kaibigan niyo parang wala nangyayari? Because there is a warfare. There is a warfare. Yung bang Lord, tanggalin niyo po yung lambong sa kanyang mga mata nang makita niya yung katotohanan. Kaya totoo lang, ang dami natin, kamag-anak natin, kita na nila kung gaano kahirap ang buhay nila nang hiwalay sa Diyos. Hanapin niyo mga kamag-anak niyo, gulo-gulo ng buhay. Despite, bibas ka nila, mayaman, pero ang gulo ng buhay. Away ng away, gulo ng gulo. Pero ayaw pa rin lang aminin, kailangan ng Diyos. Sabi pala, wala kaming pakialam dyan. Basta dito na ako nang pinanganak, dito na ako mamamatay. Bakit? May lambong sa matay. Kahit nga tayo Minsan ayaw pa nating aminin na kailangan natin ng Diyos. Ang gulo-gulo nga ng buhay natin Hello? Nagkakaintindihan tayo? Hindi naman yan magandang pakiramdam Minsan ang sarap doon, ang ganda ng pakiramdam. Ang tanong, naayos ba buhay mo? It's not your feelings. It's your willingness to submit yourself to Jesus. And that takes spiritual warfare. This is why we need to pray for one another. Kaya nga, pansin niyo po, meron tayong na ganito. Ganyan? Di ba? Pag-pray natin yung mga leaders natin. Pastor Peter, bakit? Kasi pag tinamaan ng leader, sapos tayo lahat.
Dahawit tayo. Naintindihan natin? We pray. We list down those people we want to pray for. Then dito naman sa likod, the people that we want to bring to pray that somehow they will come to know Jesus Christ. And maybe through you or to somebody else. Kaya, take this seriously. We are on a warfare. Gisingin mo yung katabi mo. Sabi mo, gising ka na. We are on a warfare. Nagkakanindihan tayo? Now, let's continue. So sabi ng Bible, He turned to fast. Why fast? Why not just pray? Why fast? Pakinggan nyo ha. Kasi yung fasting, unang-una, God expects us to fast. Kaya sabi ng Bible, when you fast. Hindi sabi niya, if you fast. When you fast. That Jesus Himself exemplified fasting. And even the early church, they fasted. Fasting promotes intimacy with God. Parang sabi mo, Lord, itong pagbagay na itong laman na ito, bibigay ko sa iyo. Hindi lang yun. Fasting makes us sensitive to the leading of the Holy Spirit. Kaya God wants us to fast. Sabi niya, binabasa ko, Joseph, bakit kailangan mo mag-fast? Ba't di ka na mag-pray? Kasi God Himself wants you to fast. Then look at the words. And tingnan niyo po, fasting, look at the words. Sabi ni Bonar, fasting is abstaining from anything that hinders prayer. God may be telling you to fast from Facebook just for this week. Para naman makakonsentrate ka kay God. Hindi lagi kang concerned. Pag-gising pa lang umaga, hindi si God ang hinahanap mo. Yung bagong status, updated. Post ng picture. Hindi naman masama. Kaya lang, pag yan ang inuuna mo na hindi ka na makapag-pray, medyo malaki na ang problema mo. Tama? Hello? Yung iba, ang una, pag-gising pa lang, dyaryo. Kaya excited ka tuloy magtrabaho. Dahil nabasa mo doon, paglabas sa pintuan, pinatay. Oh, excited ka lumabas? Imposible. Tapos di ka rin makatulog sa gabi. Sabi mo, di ako makatulog yung gabi kasi, paano ba naman nanood ka ng news? Anong sabi sa news? Habang natutulog, ninakawan, at pinatay. Hindi ka makatulog. Alam, gusto mo makatulog na maayos? You put God first and you end your day with God. Nakakaintindihan? Tuloy tayo. Nasabi pa nito, tingnan nyo, ang ganda sabi ni John Piper, the greatest enemy of hunger for God is not poison, but apple pie. It is not the banquet of the wicked that dulls our appetite for heaven, but the endless nibbling at the table of the world. Hindi naman mga matitinding kaaway na tukso, hindi. Yung mga simpleng bagay lang. Ito pa sabi ganun. Sabi niya, fasting is the biblical sense is choosing not to partake of food because your spiritual hunger is so deep, your determination is intercession so intense, or your spiritual warfare is so demanding that you have temporarily set aside even fleshly needs to give yourself to prayer and meditation. Naranasan niyo na magtrabaho na parang sa sobrang dami niyong gagawin, nakakalimutan niyo kumain? Tama? Isipin niyo ngayon, Lord, itong sitwasyon namin sa bansa. Ito sitwasyon namin sa bagay ng Espiritu. Panginoon Diyos, wala akong panahon kumain dahil kailangan kita ngayon. Hindi ka nag-hunger strike. You're just so intense that you want God more than anything else in the world. That's fasting. Kaya iba-ibang klaseng fasting ang hinaharap ng tao. May normal fast. Ibig sabihin normal fast, no food, only water. Kapag tubig lang, some people, they can survive up to 3 days, tubig lang. Nagkakaintindihan? Or without water. O iba naman, juice fast. Para kung sakaling hindi mo kaya, di mag-juice ka. Di ba? Huwag mong i-juice yung adobo, kaya kare-kare juice, huwag ganon. Talagang juice. Yung iba, in-osterize yung adobo, di wala rin, tapos may kanin pa. Di ba? Naglolokohan na lang tayo noon, di ba? Kaya sabi nga, partial fast. Maybe you can pray for one, or you can just fast for 1 meal or 2 meals, or maybe a certain kind of food, katulad ni Daniel, he just ate vegetable and water. Kaya fasting yan, partial fast. Or object fast. Maaring ang fasting mo, dahil sobra kang dikit sa TV, fast ka sa TV, o computer games, or some maybe, kaya yung mga fasting like Facebook, yung ganun ba? You can choose. Nandiyan naman yan sa booklet natin. Kaya ito po. Kaya nga, anong sabi ng Bible? Fast and pray. Be filled with God confidence. Isipin nyo kung kasama mo ang Diyos, ang tapang mo biglang lumabas. Tama ba? Kaya yung takot ng 2015, bakit nakakatakot? Ebola virus. Alam nyo kung gaano karaming namatay na? 8,000 na. Kasi nakakatakot, Ebola virus. Huwag mo intindihin yan. Sa totoo lang, pwede ka mamatay na wala kang virus ng Ebola. Tama? Kailangan mo si God. O takot ka, naku, may terrorism. Yun lang asawa mo, terrorizing na eh.
Takot ka pa sa terrorism? Para yung lalaki, dumating yung demonyo, takbuhan yung mga yung congregation, takbuhan. Minsan lalaki, hindi umalis. Sabi gano'n, hindi ka ba natatakot sa akin? Sabi, bakit naman ako matatakot sa'yo? Ako ang demonyo! Ngayon? Wala ka katakot-takot Ba't di ka natatakot sa akin? Napangasawa ko, kapatid mo. Kaya minsan, dami natin kinakatakot ng terrorism, na baka kung sa Diyos ka nakatingin, wala yan. Pwede ka naman mamatay. Kakunin lang yung katawan, hindi lang kaya yung kaluluwa. Naintindihan po natin? Sunod, ano pa? Ano pa ang problema ng tao? Kaya anong sabi ng Diyos? Tinan nyo ha? Kaya sabi ng Diyos, you fast. Because your chance to be alone with God. And look at what Judah did. So Judah gathered together to seek help from the Lord. They even came from all the cities of Judah to seek the Lord. Niyaya niya. Kaya amazing. Alam niyo ba nakakatuwa? Itong ginagawa ating fasting, hindi lang tayo magpa-fast. Ibang churches nagpa-fast. For some reason, God has instilled in the heart of church leaders to do fasting this month. For some reason. This is really the fight of the body of Christ. Hindi yan parang programa lang ng church, hindi. God is instilling the leadership to tell the people to fast. Bakit? Because there is a battle. There is an attack. Katulad kanina umaga, first service, biro mo walang power supply? Saka na, minsan yung sound system natin nasisira. Namasin niyo po, kabago-bago. Minsan hindi na ito technical, may spiritual. Kaya nga nakakatawa yung retreat namin sa Kaliraya, the night before, ang lakas ng ulan. So imposible, nakapakahirap nito, lakas ng ulan. Nag-jerry walk po for prayer dun sa lugar. Biglang lumiwanag. Biglang umaraw. Sabi ko, praise the Lord. So ayos na. Ayos na lahat. Ang saya-saya. Bigla hong pag-minister, tuwan-tuwa. For some reason, di ko maintindihan. First talk ko kasi pag company, minsan tinatimingan ko kailan na mag-evangelize. Unang araw pa lang, nag-evangelize na kagad ako. Hindi ko alam. Pag alis ko, may mamamatay. Ano ko niyang sabihin? Diyos nakakaalam ng lahat eh. Kaya you better prepare yourself in the spiritual realm. Now, look at this. Now, anong dahilan? Tinayan ba? To seek the Lord. Di ba? Yun ang dahilan. Why you fast? To seek the Lord. Sabi niya, Joseph stood in the assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new scout. Why? Why are we fasting? Si Jehoshaphat, he was the leader of the land. And you know who's the real leader of this land? Not the president. Us, the church, for we are the salt and light of this country. Tayo nga harap. Ang leader, parang sasabi niya, I stand before you. You, over my dead body. Bago mo tamaan to, dito muna sa akin. Tama? Kaya yung mga lalaki, bago nyo galawin yung pamilya ko, ako ang leader ng bahay na ito, over my dead body. Ibang lalaki, pag may problema, yung asawa na, sweetheart, ikaw na. Ikaw yan. Kaya mo yan, magaling ka, ako taga-cheer. Hindi ka leader. Ano ka ba? Pag leader ka, may problema, you make a stand. Sweetheart, yung anak mo may problema. Ikaw na yan. Ikaw ang nanay eh. Ano ka ba? As a father, as a leader, stand. Yan ang ginawa ni Jehoshaphat. Tama? And anong ginawa niya? Sabi niya, siya nagsimula. Pray. Now, look at this. Bakit? Di na ang ganda-ganda. If you don't feel strong desires for the manifestation of the glory of God, it is not because you have drunk deeply and are satisfied. Sabi ni John Piper, it is because you have nibbled so long at the table of the world. Your soul is stuffed with small things and there is no room for the great. Type nyo. Nagtataka ka, bakit hindi ka uhaw sa Diyos? Sobrang napuno na ng mga maliit na bagay ang kaluluwa mo at ang spirito mo na wala ng puwang para sa mga dakilang bagay tulad ng bagay ng Diyos. Tanungin mo yung sarili. No, isa pang sinabi niya, will I found spiritual communion with God sweet enough and hope in His promises, deep enough not just to cope but to flourish and rejoice in Him? I pray that when we pray and fast, yung ating desire, Lord, I want yung all of you. Nothing more. Yung ganda ng kanta natin kanina, di ba? You are enough for me. Lord, you're enough for me. Yung bang, Lord, ikaw. Kasi pag puno ka, wala nang bagay na makapananaig sa'yo. Kasi if God is for us, who can be against us? Gisingin mo yung katabi mo.
Sobra ka na bang puno at nakapikit ka na? Di ba? Sa totoo lang. Huwag kang matuwa. Alam nyo, ang daming amazing na bagay. Sabi nga ni D.L. Moody, nanaginip siya, may namatay sa langit. Nagpagpasok niya ganun sa isang silid, napakaraming dakilang bagay. Sabi niya ganun, Lord, ano to? Mga treasure na in-store ko para sa aking mga anak. But they failed to acquire and to get because they never asked. You do not have because you do not ask. Grabe, no? Ang dami. Kaya iba sa atin tatanong, ba't ka nagtsatsaga sa ganyang klaseng buhay na parang naghihikahos ka lagi kang gumagapang sa problema. Samantalang pwede ka naman tumakbo sa hari ng mga hari, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po? Huwag kang matkontento sa walang kwentang bagay. Kasi sabi niya, the supremacy of God in all things is the great reward we long for in fasting. Sabi niya, His supremacy in our own affection and our life choices, His supremacy in the purity of the church, His supremacy in the salvation of the lost, His supremacy in the establishing of the righteous and justice, and His supremacy for the joy of all people in the evangelization of the world. Yan. Diyan tayo mauhaw sa Diyos. Kaya pag nagugutom ka na, nagpa-fasting, naranasan ko rin to. Hindi ako lagi pag-fasting excited ako dahil masakit ho. Minsan sabi ko, Lord, mas mahal kita kaysa sa pagkain na ito. Ang sarap-sarap pag nakakita ka ng adobo. Lord, mas mahal kita kaysa sa adobo. Magpe-pray ka na lang. Lord, alang-alang sa kaluluwa ng kapitbahay ko. Di ba, may adobo na yan. Di ba? Biglas naghanda pa ng sinigang. Kasi, oh Lord, di bali na yung sinigang na yan. Kaysa naman masigang yung mga kapitbahay ko. Lord, iligtas mo na lang sila. Nakuha niyo yung sabihin? Lord, yung bansa namin. Ako, grabe. Ang paborito ko, siopaw. Pag nakakita ng siopaw. Sabi, Lord, kalimutan na yung siopaw na yan. Naintindihan niyo po? Hindi ko sinasabi. Yung iba naman, pagdatapos ng fasting, siopaw! Di ba ganun? Masama yun. Mamamatay ka agad. Ang ganda nito, the more that you get satisfied with God, nababawasan yung takam mo sa bagay ng panlupa. Okay ba yun? Yeah, kaya exciting. Now, let's continue. Let's continue 2 Chronicles. And he said, O Lord, the God of our fathers. Look at how he prayed. Look at how he prayed. O Lord, the God of our fathers. Are you not God in the heavens? Sarap, no? Sabi niya, Lord, kilala kita. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ng sa langit. Kaya wala kaming mga bato sa harapan namin. Wala kaming hina. Kasi ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kaya pag nag-pray ka, ang focus, hindi yung problema. Iba kasi pagdating sa problema, Lord, hindi ako problema. Grabe, dami. Yung asawa ko, yun. Huwag ka nun. Huwag ka mag-focus sa problema. Halimbawa lang, umuwi asawa mo. Sweetheart, hindi na kita mahal. Sasama na ako kay Inday. For in thy presence, there's fullness of joy. Nag-quote pa ng verse. Ano lang? Ano pakiramdam mo? Hindi ganun. Pray and fast. Bakit? Dapat ka sa Diyos, God. Hindi yung Lord, sama ko. Unahin mo si God. Kasi hanggat hindi mo nakita si God, hindi tataas yung pananampalataya. Tama? Kailangan sa Diyos ka tumingin. Kaya pansinin niyo sa prayer, kahit nung nagturo si Jesus, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Bakit doon ang una, hindi sa give us this day? Kasi gusto ng Diyos, yung tumaas yung pananampalataya mo. Kasi kung walang pananampalataya, wala kang maaasahan sa Diyos. Kasi sabi ng Bible, He could not do so much because of lack of faith. You have to have that faith. Kaya nga, it is impossible to please God without faith. Kaya unahin mo, iangat mo siya. Alam naman ng Diyos na siya yung Diyos na makapangyarihan, pero hindi mo alam. Kailangan mong paalalahan ng sarili mo, Panginoong Diyos, kayo po ang makapangyarihang Diyos. Diba? Kunyari, pagpunta mo sa gobyerno, biglang hinihingan ka ng lagay para ilumakad yung papeles mo. Tao ka lang. Panginoong Diyos, kayo ang dakilang Diyos. Angat ka kagad, lumiliit yung problema. Tama? Accountant ako, nakaranas na ako ng ganyan. Sabi ko, Panginoon, ito po, dandaraya ito. Naniningil ng buwis na higit sa kanyang sinisingil. Alam yung ginawa ng Diyos? Simple lang. Kinuha siya kaagad. Pag-pray ko, Lord, kayo po ang makapangyarihang Diyos. After a week or two, nabalitaan ko na lang, wala na siya. Bakit?
Kasi tao ka lang, ang Diyos ang may hawak ng buhay. Walang magmamalaki. Nagkakaintindihan? Kaya doon kayo mag-focus kay God. Kaya, you are not ruler over all the kingdoms. Are you not the ruler over all the kingdoms of the nations? Power and might are in your hand. Kaya ito, Lord, yung mga Moabita na to, mga Amonita na to, mga Meunita na to, Panginoon, wala silang kapangyarihan. You are God. Amen? Now, ito pang amazing. Did you not, our God, drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it to the descendants of Abraham, your friend, forever? Ang sarap niyang manalangin. Alam siya, sabi niya, Lord, remember your covenant with your friend Abraham? Alam niyo, kaya tayo minsan takot tayong manalangin. Nakakalimutan natin that we are in a covenant with God. God has a covenant with us through Jesus Christ. We do not come to God because of our own personal righteousness. Kung iniisip natin, Lord, alam ko di mo ako pakikinggan kasi masamang tao ako eh. Tama ka, masamang tao ka. But because of Jesus Christ, I made a covenant with you that you are my child. Because you are my child, I will listen to you. You are not just my friend. You are my child. Kaya paglapit mo sa Diyos, naaalala mo, Lord, kung si Abraham pinakinggan mo, kaibigan mo, ako anak mo. Di ba ang sarap nun? How confident you are in your prayers. Sa totoo lang, kaya tayo minsan hindi tayo confident, palalapit tayo sa pastor. Pastor, pag-pray mo kasi mas malakas ka kay Lord eh. Ha? Hindi ako mas malakas kay Lord. Pareho lang tayong anak eh. Maliban, ampun ka. Hindi. Pareho tayong ampun. Ang totoo niyan, pareho lang tayong anak ng Diyos. Hindi ka ikaw at ako, pareho lang ng lakas sa Diyos. Dahil si Kristo ang nag-i-intercede para sa atin. Nagkakanindihan tayo. Hello? Pakisabi sa katabi mo, have a God confidence because of Jesus. Now, tingnan nyo, bakit ko sinabi yan? Tingnan nyo ha. Sabi ng Bible, until now you have not asked for nothing. You have asked for nothing in my name. Kasi yan ang covenant signatory. The name of Jesus. Ask and you will receive so that your joy may be made full. Ano ang covenant mo? Si Jesus. Now, in the same way, bakit? Tingnan nyo ha. He took the cup also after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Ang sabi niya, the new covenant in my blood. You are under a new covenant with God. Now, tingnan niyo pa, sabi niya, this is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws upon their heart. No wonder you're so hungry for God's word. For some reason, kasi the Lord is writing it in your heart. Sabi niya ganun, and on their mind, I will write them. Now, look at the words. He then says, and their sins and their lawless deeds, I will remember no more. Kapatid, you know why you're so confident to come to God in prayer and fasting? That you know that God will be with you? Because He will remember your sin no more. Yun ang tapang mo sa prayer. Hello? Alam niyo kung bakit marami sa atin takot manalangin? Kasi feeling natin, kukondenahin tayo ng Diyos. Totoo yan kung wala si Jesus sa'yo. Pero kung si Jesus nasa iyo, yun ang tapang mo. Lord, si Abraham, kaibigan mo, pinakinggan mo, ako, anak mo. I'm in a new covenant, hindi lang anak. Alam niyo ba, ibig sabihin ng covenant na yan? You are the bride of Christ. Isipin mo, kung so in love yung husband mo sa iyo, imposibleng hindi mo ibigay ang gusto mo. Tama? Naalala ko, nandun kami sa namamasyal kami mag-asawa. Sa isang park. Theme park. Sa sobrang lamig, nakagwantes. Nagtanggal ng gwantes. Pagtingin niya, wala yung wedding ring niya. Sabi niya, sweetheart, wala yung wedding ring ko. Oh, anong problema? Wedding ring lang yun. Sabi niya, kalimutan mo yan, huwag mo intindihin yan. Kung nandyan lang yan, mahanap yan. Kung hindi naman, ang importante, ikaw. Anong saysay ng may singsing na wala namang awitin sa puso ng pagmamahal sa iyo? Ayos ba? Pero nakakatawa, hindi siya makapag-enjoy. May lalapit naman yung sing-sing, wala. Kalimutan mo na yan. Kasi kilala niya ako, naintindihan ko siya. Alam niyo kung bakit? Dati kasi pag kami mga ganyan nawawalang bagay, wala kayong mga pag-iingat, hindi niyo naintindihan. Ang kahalagahan ng mga bagay-bagay, hindi niyo naintindihan kung gano'ng kahirap kumita ng pera. Dati ganun ako eh. Ngayon, naintindihan ko na yung pera galing kay God. Kaya sabi ko na, Lord, huwag mo na intindihin yan. Sa Diyos yan. Kukunin niya o ibabalik niya, nasa kanya yan. Ang mahalaga, mag-enjoy tayo sa biyaya ng Diyos. Hindi siya makapaniwala. Iba na talaga ito ha. Talagang iba na tinandaan itong mamang ito. Di ba? As alam niyo ho, nakakatuwa.
pray kami para ma-relax siya. Sabi ko, sa Lord lang. Tapos alam niyo ho, pagdating namin sa bahay, pag nagbukas niya ng kanyang ng bag, Paul, andito yung singsing. Sabi ko sa loob-loob ko, ang bait mo talaga, Lord. Natuto na ako, hindi mo pa kinuha yung singsing. Ibinalik mo pa agad. Nagkakaintindihan tayo? Kapatid, ano susi? Minsan, takot na takot tayo kasi alam natin marami tayong pagkukulang. Kapatid, pinatawad ka na ni Jesus. Yun ay, kung si Jesus ay nasa iyo. Kaya itong asawa ko, kung ikaw asawa ng Kristo, imposibleng hindi pagkakaitan mo pa yung asawa mo. Tama? Kaya sabi pa, ito pa nakakatawa. Sabi niya, Bong, bili mo ako stop toy. Sa dami ko stop toy pa. Dami stop toy sa bahay. Ako lang stop toy na. Bakit kailangan pa yan? Sabi, pwede asawa ko siya. Kung anong gusto mo, bilin mo. Basta may pera ka. Ganun lang. Simple lang ang buhay. Di ba? Huwag ko nang pahirapan kasi kung ikaw nga may puso ng ganun sa asawa mo, di lalo na si Jesus. Amen? Lang, you are under a new covenant. Now, let's continue. Sabi niya, they live in it and have built a sanctuary. Ano pag sinabanggit niya? Tungkol sa temple. Tungkol sa temple. Sabi niya, Lord, naalala mo yung temple na ginawa niyo? Yung, di ba nangako ka? Alam sabi niya, should evil come upon us, the sword judgment? Sabi niya, or pestilence or famine, we will stand before this house and before you. Ano sinasabi niya? Lord, remember the prayer of Solomon? At alam niyo, sabi niya, kasi ito yung sa prayer ni Solomon nung kinededicate yung temple eh. Ito yan, para makita niyo. Sa 2 Chronicles 6. Check niyo na lang ha. Kalagpasan ko na. Sabi gano'n, sabi mo Lord, sa 7, chapter 7, 12, sumagot si Lord Then the Lord appeared to Solomon at night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. Sabi ni Joseph, Lord, remember yung prayer ni Solomon? You heard that prayer and I'm claiming that now because you do not change. Amen po? Okay, when you come to God in prayer, you come with confidence because God is true to His promises. The problem is this, we don't even know His promises. Kapatid, I challenge you. You read your Bible and claim God's promise. Okay po? Claim God's promise. Hindi ko makalimutan. Anak ko, pag nagmumblema, tuition fee, ano sabi ko sa Lord? Lord, anak mo yan, pangako mo, you will provide for them. Ayokong sumpain nila kayo dahil hindi ko ma-provide ang kanilang tuition fee. Hanggang ngayon, hindi pa sila pinabayaan ng Diyos. Nag-aaral pa din. Hello? Ito pang amazing. Itong amazing. Nakapaglakbay kami sama-sama. Sabi ko sa Lord, salamat po. Kasi alam niyo, isang araw, kasama ko yung mga kaibigan ko, yung pamilya niya, nagbabiyahe kami. Naluluha ako sa loob ko. Sabi ko, Lord, how I wish I can also bring my family with me when I travel. Kahit minsan lang. Sabi ko pa nga, ay Lord, kahit 2 beses. 3. Tumatawad siya di ba? Sabi ko, Lord, pero pagbigyan mo muna ako sa isa. Madali na yung pangalawa. The Lord answered my prayer. And we were together. Sabi ko, Lord, you are amazing. You are wonderful because you are true to your promise. You are God. You are my Father. Tatay mo siya? Asawa mo siya? Tandaan mo, God listens to you. Now, ito po, now behold the sons of Ammon and Moab and Mount Seir, whom you did not let Israel invade when they came out of the land of Egypt. Ang sabi niya, I see how they are rewarding us by coming to drive us out from your possession which you have given us as an inheritance. Grabe siya, no? Lahat sinasabi niya, Lord, naalala mo, inutos mo sa amin, binabalik niya yung scripture. Kaya you pray according to the scripture, binabalik niya. Ito pa, dahil wala tayong, O our God, will you not judge them for we are powerless before the great multitude? Inamin niya, Lord, wala kaming kakayanan. You see, friends, you don't pray, you don't ask God. You're just telling God that you don't need Him. And you are so powerful enough to face your own problems. Let me remind you, be honest to the Lord. You can't. Huwag ka magmamalaki. Don't dwell on the victory that you had in the past. God has in store new victories for this year for you. Okay po? Pero panghawakan mo yun. Lord, remember your promise. Remember the covenant you have with me. Remember. Thank you, Lord, that because you are true to your words. And finally, all Judah was standing before the Lord with their infants, their wives, and their children. Lahat. Kaya I encourage you. Tomorrow, every night, we have a service here for fasting.
Sama-sama tayo. If you can bring your family, you can bring your children, you can bring your wife. Mga wives yung dinala mo, mag-away-awayan doon. Diba? You can bring your wife, you can bring as in everybody, let's pray together. Tama? Huwag natin gawing excuse, ang hirap mag-park doon, ang hirap sumakay. Come on! If there is an urgency with what's happening to this country today, friends, no amount of difficulty will ever stop us to come to God in prayer and fasting because we need to be filled with God's confidence. Hindi natin to kaya with our own confidence. Only with His confidence. Amen? Through God alone. And look at itong ganda. When you pray, listen, because it's a two-way communication. Listen. Ang galing ng Diyos. Alam niyo bakit? Tingnan niyo ha. Sorry. Lagpasan natin to. God answered their prayer. Habang prayer pa lang, nakinig sila sa Diyos. In the midst of the assembly, the Spirit of the Lord came upon Jehaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Pathaniah, the Levite of the sons of Asaph. And He said, listen all Judah. Now, itong pinakamasarap na pangako ng Diyos when they were praying. Sabi niya, and the inhabitants of Jerusalem and King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not fear or be dismayed. Takot ka ba, Jehoshaphat? Let me tell you this. Do not fear or be dismayed because of this great multitude. For the battle is not yours, but God's. Sarap, no? Yung gera, hindi sa'yo. May problema ka, Lord, madami na po akong utang. Gusto ko na pong magbayad. Totoo lang. Gusto ko na magbayad. Nagsisisi na ako sa mga pagkakamali ko. Ano sabi ng Lord? Anak, kung totoo yung puso mo sa akin, halika. Yung utang na yan, akin ang utang yan. Kaya huwag ka nang mangutang ulit, ha? Babayaran natin yan. Paano po, Lord? Paano? Tuturuan ko kayo paano. Tinuruan din ako ng Diyos sa ganyan. Kapag kaya mo na, kunyari, mga pay when able na ganyan, di ba? Pag kaya mo na magbayad ng 5 piso, huwag mo na hintayin magbayad ng 500,000. 5 piso, bayaran mo na. 10,000, bayaran mo na. Yung iba, pag nakatanggap, 100 pa lang. Di pa kaya. 500,000 ng utang ko eh. Kaya gagasusin ko muna. Hindi ka na makakabayad talaga niyan. Di ba? Kaya kung totoo ka, magtiwala ka sa Lord. Lord, bibigay ko yung ikapuko para sa inyo, bibigay ko po yung utang ko. Tapos ito, mabubuhay nila ako sa counting ito hanggang sa mabayaran lahat. And you will never express the joy that you will have the moment you see the hand of God paying all your debts and you're debt-free. Okay ba yan? Hello? Alam ko, kasi nakita ko na ng maraming beses sa buhay ko. God is true. Ngayon, anong blessing nila? Tingnan nyo, tomorrow, go down against them. Behold, they will come up and send some of this, and you will find them at the end of the valley in front of Jezreel. You need not fight in this battle. Station yourself, stand and see the salvation of the Lord on your behalf. O Judah and Jerusalem, do not fear or be dismayed. Tomorrow, go out to face them, for the Lord is with you. Yan ang pinaka-importante. If you have your problem, you know that you have God's confidence because no matter what happens, if the Lord's presence becomes evident, becomes an assurance in your heart, and faith rises up, and there is a peace that surpasses all understanding, you know, Lord, thank you. Tapos itong problema na to. Alam nyo, babasahin nyo na lang ha, wala tayong oras. Itong pinaka-amazing. Dilagay niya na sa harapan yung mga awit. Yung mga awit. Saan ka nakakita ng digmaan ng nasa unahan ng mga awit? Mga praise and worship leaders. Type niyo yun, gera. Tapos mga awit. Patay na ako dito. Patay na. Kasi mga ganyan. Ito kakanta, worship sa Lord. Bakit? Because the battle is the Lord. The battle is the Lord. Kanta sila sa Lord. Worship sila sa Lord. Sabi nga siguro, kanta lang, mighty warrior, dressed in battle, holy Lord of all is He. Good, kanta. Sabay-sabay sila. Di ba? Talagang kumakanta sila sa Panginoon Diyos. Siguro, in Him we live, in have our being. Yan. Alam nyo, pagdating nila doon sa lugar, patay yung mga Ammonites, Moabites, sila nagpatayan. Kinantahan lang. Kawawa. Alam nyo, nakakamatay talaga mga kanta ng Christian. Alam nyo, ganyan-ganyan ang ginawa ni Paul and Silas. Bugbog sarado, kinulong. Anong ginawa? They sang hymns at the middle of the night. Ano nangyari? Lumindol. Pag lindol, bukas ng pinto. Tumakbo sila? Hindi. Yung tuloy yung bantay, gusto na magpatiwakal kasi bukas na pinto, makatakas sila. Sabi niya, wag! Anong kailangan kong gawin? Believe in Jesus. You and your family
will be saved. Sarap, no? Kapatid, may kanta ka pa ba sa puso mo? Knowing that God has already answered your prayer. Kaya alam nyo, maraming Christians, pansinin nyo, anong unique sa atin? Our songs. Kasi we know that God is our victory. Pero alam nyo rin na malabo yung lagad natin, wala tayong banggandang awit sa puso. Pati yung kanta na minsan, ang ingay naman yan, nakakainis, ang ingay-ingay. Ano ba yan? Sakit-sakit mo sa tono yan. Wala sa tono. Sa totoo lang, naririnig mo yung sarili mong puso, wala sa tono. Kaya ka nasasaktan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nasa tono yung puso mo, kahit mali yung naglilid, ikaw hindi. Dahil ayos ka sa Diyos. Tama, mali? Hello? Subukan nyo pag nag-worship ulit next week. Kung ang puso ayos, di na mahalaga kung sintonado ang katabi, sintonado yung nasa harapan, sintonado nasa likod, hindi importante. Bakit? Dahil wala sa sintonado. Dahil tama ang tono ng puso sa Diyos. Pag tama ang tono sa puso sa Diyos, lahat ng ingay, a joyful noise unto the Lord. Let me end. Alam niyo, ito po ang isang amazing na bagay na nakakatuwang pangyayari. Ito po yung nangyari. Kunin ko na lang yung notes ko kasi hindi ko ma-memorize. Nangyari ito, tagal-tagal ng panahon, grabe. Pero nakakatuwa, kaya ako ito babasahin sa inyo kasi sobrang blessed po ako doon sa pangyayari. At ito ay panalangin ng isang matanda dahil sa naniniwala siya sa panalangin. Babasahin ko po sa inyo. Ito po ang pangyari. Ito po yung nangyari noong 1820. Tagal na, no? Gising na kayo. Kasi last na ito, 1820 na eh. Ang sabi niya, si Peter Ridgely, can you imagine, nakasakay sa barko. Yung barkong sinasakyan niya, lumubog. Tapos sabi niya, paglubog na ganun, nailigtas siya ulit ng panibagong barko. Yung panibagong barko, lumubog na naman. Pangalawang beses na talaga itong si Peter Ridgely, medyo may balat sa puwit ito eh. Di naligtas na naman siya ng pangatlong beses. Lumubog na naman. Tapos naligtas na naman siya ng pang-apat na beses. Lumubog na naman. Kung kayo, ililigtas niyo pa yung mamang yan? Kung ako sa grabe namang mama yan. Kanya lamang, on the 5th time, yung ocean liner, ang pangalan ng ocean liner, ay City of Leeds. Yung City of Leeds, pangalan ng kanilang lugar sa Great Britain. Doon siya nakatira. And surprisingly, yung barko papuntang Australia at yun ang pangalan, City of Leeds. Coincidence ba yan? Hindi. Ito. Nung niligtas siya, sabing gano'n, alam mo, buti na lang dumating ka. Bakit? Kasi merong isang ali doon, mamamatay na, hindi na nga ako makain eh. Sabi, nung nagsasalta, nagdidelirio, nagsalita pa, sabi gano'n, gusto kong makita anak ko. Ikaw na lang magpanggap. Kasi isipin mo, kami lahat dito kilala niya eh. Hindi kami pwedeng magpanggap na anak niya. Dahil ikaw ay bago dito, ikaw na lang magpanggap na anak. Alam niyo, sige, wala namang problema dyan. Tinulak siya sa loob. Yung ali, siguro nag-aayuno dahil hindi na kumakain eh. Tapos nagpe-pray. Ang pinagpe-pray lang, Lord, gusto ko lang makita yung anak ko na nawawala ng higit na 20 taon nang lumipas. Kayo ba may pag-asa pang makita yung anak nyo? Tingnan niyo yung katabi nyo. Sa mukha pa lang, wala nang kapag-asa. Hindi. Tulog lang yan. Itong amazing. Paglapit ni Peter Ridgely doon sa babae, kasi nakatalikod yung babae, paglapit niyang ganun at pagkakita ng mukha, hagulgul yung Peter Ridgely. Sabi niya, Inay, ako po yung anak niyo. Hindi siya nagpapanggap, siya yung totoong anak na pinapanalangin ng nanay. Kapatid, fast and pray and be filled with God confidence. Huwag kang tumingin sa sitwasyon. Tingnan mo ang Diyos capable of doing beyond what we can think, ask, or even imagine. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong tingnan ang kalalagayan ng anak mo ngayon. Tingnan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Fast and pray and be filled with God confidence. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, huwag mong tingnan ang asawa mo. Tingnan mo ang magagawa ng Diyos sa kabila ng nangyayari sa inyong mag-asawa.
At tingnan mo sa negosyo, sabi mo, huwag mong tingnan ang negosyo mo ngayon, tingnan mo anong magagawa ng Diyos sa kalalagayan mo ngayon if you are just filled with God confidence. Ngayon, sabi mo, tingnan mo, kung ikaw'y baon na sa utang, di mo alam gagawin mo, tingnan mo yung kalalagayan mo. Huwag mo tingnan yung kalalagayan, tingnan mo yung Diyos na may hawak ng langit at lupa. Siya ang ating tapang. Siya ang ating tagumpay sa taong ito. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father God, maraming salamat na kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ay hindi kayang pigilan, hindi po kayo pwedeng ilagay lamang sa isang lugar, sapagkat pag-aari ninyo ang lahat ng bagay. At kayo po ay nasa lahat ng dako. Maraming salamat. Kayo na ang Diyos na hindi bato, kayo ang Diyos na Espiritu, at alam ninyo at naghahari kayo sa lahat ng kaharian dahil kayo ang Diyos na may-ari sa bayang Pilipinas. Panginoon, salamat po na kayo ang tapang ng puso namin na lumapit sa inyo dahil kayo ang nagbigay ng tipanan sa amin na kilalanin kaming anak ninyo dahil kay Kristo Jesus. Ganun pa man, kayo rin pong nakakakilala sa mga taong nasa loob ng silid na ito na hindi pa totoong kasama ninyo sa inyong kaharian. Panginoon, kayo po magbukas ng kanilang pintuan, sa kanilang pintuan ng kanilang mga puso, nang magpakumbaba silang kilalanin na kayo lang ang Panginoong Diyos, na kayo lang Panginoong Jesucristo ang tagapagligtas, wala nang iba. Kayo lamang Panginoong Jesucristo ang aming pag-asa, kundi at wala nang iba. Salamat po. Habang lahat ay nakayukot, nakapikit, kapatid, ikaw nakakalam ng totoong lagay ng buhay mo. Alam mo yung gulo na hinaharap mo. Alam mo yung problema mo. Alam mo rin na ang puso mo'y malayo sa Diyos. Alam mo yan. Alam mo, ang sino mang lumapit sa Panginoon na may pagpapakumbaba, hindi niya kailanman tatanggihan. Ika'y kanyang tatanggapin. Kasabi niya, kayong mga napapagod at napibigat ang lupa, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Matuto kayo sa akin sapagkat ako'y mapagpakumbaba at mahinahon. Kunin mo ang aking pamato sapagkat ang aking pamato'y magaan at madali. Handa mo bang tanggapin ang paanyaya ni Kristo sa iyo? Handa mo bang lumapit sa Kanya? Kung yan ang kalalagayan ng puso mo, ba't di mo sabihin sa akin, Panginoong Hesus, pagod na po ako. Lumalapit ako sa iyo ngayon. Gusto ko po makiisa sa inyo. At kunin ang pamato ninyo na siyang magaan at madali. Gusto ko pong mabuhay ayon sa kalooban ninyo. Pangunahan niyo ang buhay ko. At salamat sa pangako ninyo ng sino mang nakipag-isa sa inyo, pinatawad ng kasalanan at binibigyan niyo ng buhay na walang hanggan. Sa gayon, mula ngayon ang buhay na ito ay hindi na panglupa lamang, kundi para sa kawalang hanggan. Panginoong Hesus, pagharian po ninyo ako. Salamat po, sa iyo po ang papuri at pasasalamat at lahat ng kalwalatian. Aming Ama, maraming salamat muli sa bagong taon na ito. At alam namin ang aming tapang sa pagharap sa taon na ito ay dahil kayo ang aming Panginoong Diyos at si Kristo ang aming tagapagligtas. Salamat po sa iyo po ang lahat ng pasasalamat, sa iyo po ang lahat ng kalwalatian. Amen. Amen at amen. God bless all of you. Let's all stand and sing our last song. Tribe of Judah faced the enemy. They were told by God not to be afraid. He would give the victory. He said, lift up a song and lay down the sword. For the battle is mine, says the Lord.
joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. Sing it to the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. The evil one comes against you to fill your heart with fear. You can trust in God, He will never leave you. He promised to be near. You can lift up a song in the midst of the war. For the battle is mine, says the Lord. So sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever, forever and ever. Sing unto the Lord, make the joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord's. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord's. The battle is the Lord. The battle is the Lord. The battle is the Hallelujah! Praise God! We would like to invite our first-time guests to please visit our welcome center at the second floor. Have a blessed, God confidence filled 2015. God bless.